dito na naman tayo sa ating do it yourself. Ang aking pong gagawin ngayon ay magaling po ako ng sakyan. Dahil ang malibilan nito ay nakatagilid habang tumatakbo. Nagkalit kasi ito ng gulong sakyan na to. Ngayon nakatagilid ang malibila habang tumatagal. Wala ang gagawin ko ay wala naman akong kilala nyo. Gawin ko lang paraan pipisiyan ng mano-mano na lang. Pipisiyan ko mga paps ang nasa huli yan. Tantayan dito. Yung at sa x-ray ang manibila niya ay mura na sana yun. Ano siya, pasok sa rin matuwing nyo yung kanyang tulong. Ito na sa ulihan. Turo sa inyo kung paano ang luwa ng pagkakay. Una, yung manibila kailangan i-diretso. I-diretso natin to. Malamang diretso kapain mo dito. Yung yan o. Kailangan yan pantay siya. Dito ang manibila at saka ito yung pinakano niya. Cover ng kulong. Yan, diretso na siya mga paps. Ngayon, ang gulong, diretso na rin yung gulong. Kaya lang, doon makikita. Wala pala sa akin kaya nang may buka dito. Mga paps, bago kayo mag-fit sa pangatay rod, siguro nyo na halakang manibela. Dahil wala naman akong gamit na pang-lock. Lagyan ko lang sana improvise. Ayan mga paps, hindi magagasgas yung sakyan. Kawayan lang ginawa ko. Nilagyan ko siya sa na-strap. Sabi lang para hindi siya gumalaw. Matibay naman to. Tigas naman o. Pati natin halos influence na naman kasi mag-isip na kaya dito siya yung napasin dito yung manibay nakatawin siya tuloy pasok ng ano kabila diretso siya ka na lang ang i-adjust. Ayan po mga paps ang ating rod na pipinitin. Kanang gulong. Kasi yung ano siya nakapasok siya sa unod. Kaya ito parang kumakabig siya ng konti. At ang manibilan niya pati tagilid. Ayan, pipitin ko siya. Nalawagan ko na. Kung magluluto kayo ng tie rod mga paps, kailangan i-spray nyo muna ng penetrating oil. Babaran nyo muna kasi matikas talaga to. Yung pipitin ko ng paps. Huwag na lang bibigyan para dahil mahirap pag hindi rin malinaw. Yan po pagsilip sa gulong. Pinahigaan. Hindi natin na hindi pantay yung isip. Hindi nakita sa basta sa camera lang. Pero pag ikaw na mismo ang actual na magdansilip, makikita mo talaga. Laki na pagbabago mga paps. Kanina nakaganon yan tumatakbo ka, talagang pumapaling yan sa kaya kailangan alalayan ng kamay sa ganon yan magano ng manibela. Ngayon kahit bitaw mo siya hindi na basa-basa siya. Malambot lang kasi yung kanang ibang gulong ito kaya wavy. Malaki na pinagbago niya. Saka yung daan dito din uneven uneven road siya. Kanyang ibang surface. Ibang level lang
Sada. Laki na pinagbago niya. Hindi dati pipigilan mo yung manibela ng ganon. Ngayon kahit bitaw mo siya, kahit bitaw mo siya ganon. Mahirap lang kasi mag-fade doon sa doon sa pwesto ko dahil mababa yung pwesto namin. Kaya hindi ko na ganong doon. Okay siya, ang ganda na yung kanyang performance ngayon. At bitaw mo siya kaya. Ang na pinagbago mga paps niya. At bitaw mo siya ng matagal. Bitaw mo siya matagal, okay na siya. Ano lang kasi yung daan dito, medyo pakupakulan ako sa yung semento. Ayan, okay na siya. At bitaw mo siya manibela. Dati pag binataw mo yan, kusang kumakanan yan. Ngayon hindi na. Ayan. May idea na kayo. Gamit ang lubi. Or tamsi. Siyempre. Hindi man lahat natin pwede iasa sa mga mekaniko lang. Para matutunan tayo magkakat. Kaya yung konting naisar ko para makatulong. Pero pag yung ganun talaga ng pangilalim, lalo sa mga alignment, kailangan yung manibela, set nyo muna yung steering wheel. Kailangan kapos niya para sa hindi ka siya hindi